Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Inquirer.net tungkol sa reaction or pahayag ng Pangulong Marcos Jr. doon sa aligasyon ng mga diskaya na di umano tumatanggap ng 25% si Speaker Martin Romualdez at Saldico. Okay, so ito, kung totoo, di totoo. President Ferdinand Marcos Jr. commented on contractor Diskaya's claim that the name of House Speaker Martin Romualdez was being used to obtain commissions from infrastructure projects, stressing that while name-dropping is not a crime, using another person's name to steal constitute one. He said he cannot yet draw any conclusions until the matter is investigated by an independent commission. So ito yung kanyang exact word. We'll see kung name dropping lang or if there is something more substantial to it. Kung name dropping lang yan, but you know, name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Kung totoo, di totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that na haka-haka lang. Okay, so yun ang kanyang So, walang klaro. Well, tama naman, paimbestigahan. So, salamat naman at pinangalanan na ng Pangulong Marcos Jr. 2 tao to compose that independent commission. And to me, they are very credible. Former DPWH Secretary Rogelio Singson and Mayor Benji Magalong. So, ang isa na lang ang hintayin natin. Ay 3-member commission daw ito. Sino kaya yung pangatlo? Again, may pag-asa dahil yung dalawang pinangalanan matitino. Si Secretary Singson is credited for instituting many reforms sa DPWH at marami, in fairness, maraming mga infrastructure projects na nagawa panahon ng Aquino administration. Saludo ako. Hats off ako dito kay Secretary Singson. Kay Mayor Magalong, no questions asked. Talagang he's a man, hindi naman siya santo, but kung pagdating sa laban sa korupsyon, talagang nasa frontline siya. Nakakatuwa nga kahapon sa kanyang media interview, pinangalanan niya na si Congressman Saldico na a member of a syndicate, organized syndicate na nagmamastermind dito sa flood control anomaly. Although sabi niya may mas mataas pa kay Saldico. So sino kaya mas mataas, hindi pa niya pinangalanan. So okay lang yun. Para may suspense, sino pa yung nasa taas ni Saldico, but at least, ang taong bayan, hindi naman bobo, may idea na kung sino yung nasa taas ni Saldico. Di ba? So, ano ngayon ang mangyayari kay Speaker Martin Romualdez sa panawagan ng isang bagitong kongresista, Congressman Kiko Barsaga, na dapat siya ang unang maimbestigahan. As of now, wala pa akong na-monitor na response. Although mayroon na siyang I don't know kung nakakatuwa ba o dalawa ng spokesperson sa House. Meron may pangatlo nata Attorney Abante, siyang House spokesperson. Sinusulduhan natin yan. Meron din spokesperson nila on impeachment, si Attorney Bukoy. Sabi nila pro bono daw. Tapos,
nag-designate na rin si former Congressman Ace Barbers. Siya ang tagapagsalita ni Speaker Romualdez. Wow naman! Kompleto, Ricardo. So, again, wala pa akong na-monitor na response ng Office of the Speaker. Anong masasabi niya doon sa panawagan ng bagitong kongresista na dapat siya ang unahing imbestigahan? So, ano ito? Ilan ang investigasyon? 3. Ongoing ang Kamara, ongoing ang Senado. May magandang paliwanag si Senator Lacson na hindi naman magkatalo ang Independent Commission probe at saka Senate Blue Ribbon. They complement each other kasi ang main purpose ng Blue Ribbon Committee investigation is to craft laws in aid of legislation. Alamin nila yung problema, bakit nagka-problema. So gagawa sila ng batas para ma-stop yung problema. Bakit nagkakaganon? So tama yun. So kung ano man ang findings nila sa Blue Ribbon Committee, pwede nilang isubmit sa Independent Commission para mas mapalakas ang kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, DPWH man or lawmaker o contractor, para may mapanagot. So tama lang yun. Okay, medyo nakakalungkot nga na biglang tinanggal nila si Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. But to me, let's give Senator Ping Lacson a chance na ituloy yung investigasyon. Ako, personal ko lang opinion, observation nito, may tiwala ako kay Senator Lacson. Talagang all out ang kanyang pakikipaglaban sa korupsyon. Kaya I support itong pagpapatuloy na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Sa Kamara, wala. Yung nangyaring hearing nung, kailan ba yun? Martes, gusto nilang idiin ang mga Duterte. Kailan? They failed miserably dahil pinatunayan ni Curly Discaya na walang mga kickbacks panahon ng Duterte administration. Malinis. Pagkuha ng bids, nananalo sila sa bids. Itong Discaya, kaya hindi sila nagbibigay sa mga kickback sa mga humihingi. And I believe yung ganong statement ng Discaya, yung portion lang na yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano pwede naman yung guide yung tampo doon? O karon nindot tagid kaay tan-awon ang balay ilang ante. So ilan na gyud na atop ang gihatag sila nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga motabang ka. O sa sir salamat kaayo kay daghan pa kaayong nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi sa imong kuan gihimo nga mo ay imong gisugo nga
tanaw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Dagang pagit kaayo sir ang nanginahanglan din sa among barangay. So diya ra ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imo ha. Salamat kayo, ante. At sa iyo na no, sagdi sila sa mamaya. Yan na ikuha na ako.